Okay, so let's start. Ngayon po ay, buong isang paragraph po yung ating pag-aaralan. So natapos na po natin yung Philippians chapter 1 verses 1 to 10. So no, ito po yung, ang, title po talaga ng, epistle na ito o sinulat ni Pablo na ito ay Epistle of Joy. Kasi po yung buong chapter po niyan mula Pilipos chapter 1 hanggang 4 ay madalas pong banggitin ni Pablo diyan yung salitang joy at saka rejoice. So ito po yung sinasabi diyan na, kagalakan po ni Pablo sa kabila ng siya po ay nakapiit sa kulungan o nakapiit siya sa Roma. Nakakulong po siya dito at, siyempre po kapagka po tayo ang isang tao ay nakakulong usually 'di ba malungkot 'yan, depressed. Sinasabi po niya rito na kasi po ang mga nung nalaman ng mga taga Pilipos po na siya ay, nakapiit, nalungkot sila, nag-alala. Pero ang sabi po ni Pablo ay, wag po silang malungkot at mag-alala dahil siya mismo, bagamat siya ay nakakulong, ay, siya po ay nagagalak. So, sa napag-aralan natin dati ay, na-distinguish po natin kung anong pinagkaiba ng happiness at saka ng joy. So dito na po natin uulitin kasi nadaanan na po natin 'yan. So ngayon naman po i-di-discuss natin yung isang buong paragraph na 'yan mula ano, verses 12 to 26. Philippians chapter 1 verse 12 to 26. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyayari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nakabilanggo dahil sa pagsunod ko kay Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pakikipagtalo, ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Si Kristo ay ipinangangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilanggo. Ngunit walang anuman sa akin ng lahat ng iyon. Ikinagagala ko nga na si Kristo ay naipangangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng mga nangangaral. Ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asang ako ay makakalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Heso Kristo. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na nga ngayon, ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. 21. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakipakinabang sapagkat marami ako magagawang mabuting bagay. Hindi ko ngayon na malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. And last verse, kung magkagayon, lalo ninyo ako maipagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo. Ayan, maraming salamat Kuya Reggie. So makikita po natin 'no, isang buong paragraph po yung ating pag-aaralan. Ah
Unlike po nung mga nakaraan, 'di ba, naka-verse by verse tayo. Ito rin naman actually verse by verse din yung pag-aaral natin. Pero kinuha po natin yung isang buong paragraph kasi nandun po yung pinakamensahe ng, sinasabi ni Pablo diyan. So yan po yung title ng ating pag-aaralan. Ang sabi po dun sa title natin kanina ay ano yan, Joy in the Ministry. Ibig sabihin kagalakan ni Pablo sa ministeryo. So gawain, yung kagalakan niya sa gawain. So bigyan natin ng introduction, gaya ng dati nagbibigay tayo ng introduction bago tayo magtuloy. So kung mapapansin po natin ay, usually po 'di ba kapagka yung nabanggit ko nga kanina, na si Pablo po ay nakapiit sa Roma. Siya po ay, nakulong. Bakit siya nakulong? Hindi po dahil sa meron siyang kasalanan na ginawa, kundi kaya siya nakulong dahil sa ano niya, sa pagpi-preach niya, sa pangangaral niya tungkol kay Kristo. Kasi po may mga Hudyo na siyang, nagpe-persecute sa kanya, lalo na po yung Judaismo, yung relihiyon na Judaismo, yan po yung nagpe-persecute sa kanya. So ang nangyayari, nagkakagulo po ang, mga tao nung panahon ni Pablo kasi po yung pangangaral niya ay talagang pinupursige niya na si Jesus ang Diyos, siya ay nabuhay na muli mula sa pagkamatay niya, siya ay nabuhay na muli. So marami pong mga Hudyo ang, hindi tanggap yun, kaya nagkakagulo po doon. So ang nangyari po ginawa ng mga Roman soldiers ay inano po siya, kinuha. So kinulong hindi dahil sa may kasalanan siya kundi kaya siya kinulong para proteksyonan siya sa mga tao. Noong time pong yun ay bago siya mapunta ng Roma, nakakulong po siya sa Caesarea. Yun po ay, isang lugar din po sa Roma na doon namamalagi yung mga sundalo. So doon po siya kinulong kasi nga po ay masyadong mainit siya sa mga Hudyo, maging yung ibang mga Hentil, sa mga Pariseo, sa mga Saduseyo, kaya siya po ay, ikinulong para sa proteksyon niya. Hindi po siya kinulong dahil siya ay merong kasalanan. So ngayon po nangyari nung nalaman po ng mga taga Pilipos na siya ay, nakulong, pinadalo po nila si Epapre ano, Epaphroditus. Kasi po, para po alamin ang dalawang bagay, kung ano yung kondisyon ni Pablo sa piitan at ano rin po ang kondisyon ng mabuting balita. Kasi po 'di ba, kapagka nakulong si Pablo, ang nasa isip po nila siyempre pati yung pangangaral po ng mabuting balita ay nahinto na rin o nahinder kasi po nakakulong si Pablo, so wala ng mangangaral. Kaya nais po nilang alamin yung kondisyon ni Pablo. So kung makikita po natin, after po sa Syria, mula po sa Acts chapter 21 hanggang 28, nandun po yung buong kwento niyan kung babasahin niyo. Pero sa Acts chapter 28, ito na po yung nakarating si Pablo sa Roma. Ang kanyang sitwasyon po ay ano, sabi dito sa, babasahin ko na lang po, sabi po dito sa verse verse 16.
sa Acts chapter 28. Sabi dito, pagdating namin sa Roma, pinuntahan si Pablo na tumira kahit saan niya gusto. Pero may isang sundalong magbabantay sa kanya. So pagdating po ni Pablo sa Roma, ay pinapili po siya. 'Di ba nabanggit natin 'di ba nung nakaraan, sa mga nakaraan nating pag-aaral ay nabanggit natin na si Pablo po ay stay out siya sa Roma. Meron siyang sariling tulugan, meron siyang sariling bahay, meron siyang sariling hindi lang basta kwarto, meron siyang sariling bahay. So meron siyang tinutuluyan. Pero ito nga po sabi dito, pero may isang sundalong magbabantay sa kanya. Bakit kailangan siyang bantayan? Kasi para hindi siya makatakas, para wala siyang kawala. Actually, base po sa Roman customs, kung pag-aaralan po natin ang sistema ng mga nakakulong do'n lalo na kapagka medyo VIP ka, kasi si Pablo lumalabas parang VIP, very important person na na personalidad nung panahon na yon. So, para hindi siya makatakas, ang ginagawa po ng Roman customs ay yung mismong nagbabantay sa kanya at saka yung binabantayan niyang preso ay nakakadena. Nakakadena. Merong kumbaga 'di ba kung makikita niyo meron tayong napapanood sa palabas na dalawang tao naka-handcuff. Pero nung panahon na yun hindi pa po uso yung handcuff. Kadena po, merong kadena, meron ka rito tapos yung nagbabantay sa'yo, yung gwardiya meron din para para hindi ka makatakas. So, ang nangyayari po niyan wala pong privacy, 'di ba? Saan ka pumunta nandun yun, papalit ka ng damit, maliligo ka, 'di ba? Pupunta ka ng CR, iihi ka, lahat kasama yung gwardiya. So gano'n po ang sistema ni Pablo nung siya po ay nakakulong. At hindi lang po isang gwardiya, kasi po bantay sarado po siya ng 24 oras, 24/7. So sa bawat bantay niya, binabantayan po siya every 6 hours. So tuwing 6 na oras, nagpapalit po ng bantay. So pagkatapos ng ika-6 na oras, papalitan yung magbabantay siya sa kanya at yun naman po yung papalit, yun naman po yung lalagyan ng kadena. So ganun po yung naging sistema ni Pablo doon. At hindi lang po doon na meron siyang sariling bahay, ang nangyari din po diyan ay yung mga tao, kasi nabalitaan nila yan, eh. Alam niyo naman kahit naman sa panahon na yun ay mabilis kumalat po ang balita, ay nabalitaan na nandun si Pablo. Kaya yung mga ibang mga Kristiyano, mga kapatiran na nandun ay dinalaw siya. Sabi kasi sa verse 23 sa Gawa chapter 28, kaya nagtakda sila ng araw para magtipong muli. Pagdating ng araw na yon, lalong dumarami ang pumupunta sa bahay na tinutuluyan ni Pablo. Pinatunayan niya sa kabila sa kanila pinatunayan niya sa kanila ang tungkol sa paghahari ng Diyos at ipinaliwanag niya ang tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng mga kautusan ni Moises at ng mga isinulat ng mga propeta para sumampalataya sila sa kanya. So, nung nabalitaan po yan ay na si Pablo ay nandoon, so marami pong dumadalaw sa kanya. Total, sarili naman po niya yung kanyang kwarto o yung bahay. So napupuno po 'yun kasi po siya po ay nangangaral.
So, both Jews at mga Hintil ay, pumupunta po sa kanya para makinig ng salita ng Diyos. So, sa buong ano po 'yan, sa buong paragraph po niyan ay, meron po tayong apat na makikita o apat na aspeto na makikita sa nangyari kay Pablo diyaan o sa sinasabi ng buong paragraph na 'yan. Kung makita po natin yung una, ayan, merong pong apat na aspeto kung bakit may kagalakan si Pablo pagdating po sa gawain ng Diyos kahit na po siya ay nakakulong o nakapiit. So ang una po ay ayan, joy in spite of trouble. Merong kagalakan sa kabila ng problema. Yung pangalawa po niyan ay joy in spite of detractors or kagalakan sa kabila ng sa kabila ng mga kritiko o sa kabila ng mga nagdi-discredit kay Pablo. Pangatlo po ay joy in spite of death. Kagalakan sa kabila ng kamatayan. At yung panghuli ay joy in spite of the flesh. Hindi yung flesh po, hindi po yung ito yung laman yung ibig sabihin yung katawan po natin. Hindi po yung ito yung laman na nakakagawa ka ng kasalanan, kundi mismo yung bilang tao. So una po, pag-aaralan po muna natin yung joy in spite of trouble, yan. Nasa verses 12 to 14. So ibig sabihin sabi po ni Pablo diyan, meron akong kagalakan sa kabila ng mga problema, basta yung salita ni Kristo ay umaabante. Basta yung salita ni Kristo ay umaabante. So sabi diyan sa verse 12, "Now I want you to know, brothers and sisters, that my circumstances have turned out for the greater progress of the gospel." O, ano ba Tagalog yan? Tingnan natin Tagalog. May Tagalog ba to? Ayan, sabi diyan, the gospel is progressing or advancing against obstacle. Kasi kung makikita po natin nasabi diyan I have turned out for the greater progress of the gospel. Teka, tingnan natin po yung niyan Tagalog hindi ko kasi nailagay yung niyan yung Tagalog. Sabi po diyan, "Mga kapatid, nais kong malaman nyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita." Ayan. So yan po yung Tagalog niya ng verse na yan. So ang linaw po na sinasabi ni Pablo na yung nangyari sa kanya ay usually po kasi 'di ba sabi ko nga kanina kapag ikaw ay nakakulong, parang ang gospel po ay mahihinto na. Kasi nga nakakulong ka, paano ka mangangaral, 'di ba? Pero nakita po natin diyan, sabi ni Pablo, bagamat siya ay nakakulong, nakita niya na ang salita ng Diyos ay patuloy pa rin na lumalaganap. Actually, pagkakakulong niya, sabi niya dito, nais kong malaman nyo, o pinapaalam niya na yung kanyang pagkakakulong ay nakatulong pa para ang salita ng Diyos ay lumaganap. Kaya ibig sabihin niyan, hindi po naging hadlang yung kanyang pagkakabilanggo o pagkakakulong. Kasi nga,
patuloy na lumalaganap. So papaano pong paraan? Meron pong dalawang paraan nung lumaganap ang salita ng Diyos nung habang nakakulong si Pablo. Una po ay para sa mga tagalabas. Lumaganap yung salita ng Diyos para sa mga tagalabas ng simbahan. At pangalawa, lumaganap ang salita ng Diyos para naman do'n sa mga tagaloob ng simbahan. So papaano 'yun? Paano lumaganap? So sabi sa verse 13, "So that my imprisonment in the cause of Christ has become well known throughout the Praetorian Guard and to everyone else." So ang sabi sa verse, "Sapagkat alam na ng lahat ng gwardiya sa palasyo at ng iba pang naririto na nabilanggo ako dahil sa pagsunod ko kay Kristo." So ayan po yung naging paraan para lumaganap ang salita ng Diyos sa labas po ng simbahan. Kasi po ano sabi diyan, yung mga bantay, yung mga bantay yung mga bumabantay po kay Pablo, nashe-share-an niya, nababahagingan niya ng salita ng Diyos. At ang sabi pa diyan, at pati sa mga ano, pati sa iba pa, pati sa iba pa. So ganun din sabi diyan, and to everyone else. So ang gospel po ay lumaganap outside the church kasi po bakit? Isipin niyo naman 'di ba, apat na tao nagbabantay kay Pablo, kada 24 oras kasi tuwing 6 na oras pinapalitan yung bantay niya, eh. So ang nangyayari, alangan na magtitigan lang sila dun, 'di ba? So ang ginagawa ni Pablo, shine-share-an niya yun, yung mga yung mga bantay sa kanya. Eh, hindi na naman isang ano 'yan, isang kumbaga yung apat na bantay niya, eh, bukas yun na naman, hindi po, marami po 'yan kasi po ang Praetorian Guard po napakarami po niyan. Mahigit 2,000 po 'yan. Kaya ano po 'yan, kumbaga marami po talagang mababahagihan si Pablo ng, salita ng Diyos sa mga gwardiya. At hindi lang po 'yan, pati yung ano, pati yung mga kasama ni Caesar sa bahay, yung kasambahayan niya, nabahagingan din po ni Pablo. Kasi nga ang sabi diyan, "And to everyone else." Kasi po 'di ba kung mababasa po natin yung panghuling chapter ng Philippians, chapter 4, ang sinabi po ni Pablo dun ay, "Binabati kayo," sabi niya sa mga taga Pilipos, "Binabati kayo ng mga kasambahay ni Caesar." So, ibig sabihin pati po yung mga kasamahan o kasambahayan ni Caesar ay naging Kristiyano din, nabahagingan din niya. Kaya po lumaganap ang salita ng Diyos kahit na po si Pablo ay nakakulong. Dahil po ano, maraming mga nagpupunta sa kanya, maraming bantay, palit-palit ang bantay niya. Kaya po pagdating sa labas ng simbahan, ay na-encourage po niya yung mga tao at nakakilala po sa Panginoon. Yan po. Yan po yung, ang sinasabi diyaan. Ngayon pagdating naman sa yung kanina, yung second point po natin na ang salita ng Diyos ay lumaganap naman sa loob ng simbahan, nandito po yan sa verse 14. "And that most brothers and sisters trusting in the Lord, because of my imprisonment, have far more courage to speak the word of God without fear." So ang sabi diyan, dahil din sa pagkakabilanggo ko, lalo pang tumibay ang pananampalataya ng karamihan sa ating mga kapatid sa Panginoon at lalo rin silang tumapang sa pagpapahayag ng magandang balita.
So nung nalaman nila na si Pablo ay nakakapagbahagi sa mga gwardiya at sa mga kasambahay ni Caesar at may mga iba pang pumupunta sa kanyang bahay para makinig ng salita ng Diyos. Yung mga kapatiran po doon, hindi lang po sa Roma, maging sa mga ibang mga lugar, maging sa Galacia, sa Colosas, so nabalitaan po nila 'yan, mas lalo po sila din na-encourage. Kasi siyempre nung nabalitaan nila nakakulong si Pablo, parang na-discourage sila, "Ay wala ng mangangaral, nakakulong na si Pablo." Pero kumbaga manghihinaan sila ng loob o kaya magse-share ako pero pili lang. Mamimili lang akong taong she-share-an ko o kaya konti lang yung sasabihin ko kasi baka mamaya damputin din ako, eh, ikulong din ako. So, nandun yung mga Kristiyano nung time na yun nandun sa ganong mindset. Pero nung nalaman nga nila na ganyan ang nangyari kay Pablo na sa kabila ng kanyang pagkakulong ay lumaganap ang salita ng Diyos, na-encourage po sila. Nagkaroon sila ng tapang. Kaya nga ang sabi dito, 'di ba, sabi dun sa binasa natin, lalo pang tumibay ang pananampalataya ng karamihan sa ating mga kapatid sa Panginoon at lalo silang tumapang sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. So imbes na ma-discourage sila, sila ay na-encourage pa at nagkaroon pa sila ng boldness o tumapang pa sila. Hindi sila nahiya, hindi na sila namili ng tao kung sino yung shesharan nila. Kasi tayo 'di ba, kung maaring ngayon, eh, isipin mo, hindi naman ako puwedeng maging pastor, eh, hindi naman ako pastor, hindi naman ako leader, hindi naman ako nagtuturo ng Biblia, kaya okey na sila na lang yung ano, sila na lang ang magbahagi, sila lang ang mag-share. Pero hindi mga kapatid, kasi po ang ating talagang role dito sa mundo ay ano, ibahagi din ang salita ng Diyos. Kasi nais po ng Diyos, sabi sa 2 Timothy, sabi ng Diyos na nais ng Diyos na ang lahat po ng tao ay maligtas. Paano po maliligtas ang tao kung wala pong magbabahagi sa kanila? Walang magsasabi sa kanila ng mabuting balita. Ano ba yung mabuting balita? Yun po yung kanina 'no, yung binanggit ni Kuya Kyle kanina, kung ano yung tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Yun po yung mabuting balita. Kaya maaaring ikaw ba, eh, hindi rin ako ano, kasi busy ako, hindi ako makapag-share kasi busy ako sa trabaho, busy ako sa negosyo, busy ako sa pag-aaral ko. Hindi po, tulad nga ni Pablo, nakakabilanggo siya, 'di ba? Pero hindi po naging hadlang 'yon para ibahagi niya yung salita ng Diyos. O ikaw ba ay bilanggo? Bilanggo ka sa trabaho mo, bilanggo ka sa iyong classroom. Isang taon mong kasama yung mga kaklase mo. Sa trabaho mo naman bilanggo ka kasi ilang taon mong kasama yang o makakasama yung mga kaopisina mo. Sa negosyo bilanggo ka rin kasi paulit-ulit o marami kang mga kliyente na minsan magre-repeat order sa'yo, meron kang makakatransaksyon. So lahat po tayo ay bilanggo sa sarili-sarili nating larangan ng ano, pinagkakakitaan sa trabaho, sa negosyo, maging sa ating pag-aaral, maging sa bahay. Kung ikaw ay nasa bahay lang, bilanggo ka din kasi may mga kapitbahay ka, 'di ba? Hindi naman imposible naman siguro na hindi ka lumalabas ng bahay. So lahat tayo ay bilanggo, bawat isa sa atin. So hindi po natin puwedeng maging rason na busy tayo. Kasi po kung tayo ay busy, bakit tayo nakakakain? 'Di ba, bakit may oras para kumain? Bakit may oras para matulog? Bakit may oras para magtrabaho? Sa gano'n din po, lahat po ng pagkakataon tulad ni Pablo, hindi po niya sinayang yung oras niya. Basta't may pagkakataon siya po ay patuloy po na nagbabahagi. Eh, yun na nga lang, eh, oh, nakakulong, dalawa lang sila nung ano, kasi walang magagawa yung bantay sa kanya, kasi nakakadena, eh. O isipin niyo meron ba kayong sineshare na gustong
magsasalita ka pa lang aalis na. Eh, yun di siya makakaalis kasi nakaano siya, nakakadena siya kay Pablo. Kaya wala siyang magagawa kundi pakinggan, 'di ba? So, sa atin gano'n din po ang sinasabi dito na 'wag po tayong mahiya, 'wag po tayong ma-discourage o kung 'wag tayong matakot na ibahagi po ang salita ng Diyos. Kahit saan po tayong lugar ay ano po ang goal natin, mapalaganap po natin ang salita ng Diyos. 'Yan po. 'Yan po ang, sinasabi ni Pablo diyan sa tatlong verses na 'yan. Joy in spite of trouble. So meron po siyang kagalakan kahit na po may problema. Kasi nga po nakakulong siya diyan, pero kahit na nakakulong siya, siya ay patuloy pa rin na nagagalak at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Pangalawa, joy in spite of detractors. Ito naman po yung mga taong kritiko, mga kritiko ni Pablo. So ang sinasabi naman diyan, meron siyang kagalakan sa kabila ng mga may mga nagki-criticize sa kanya, as long as Christ's name is proclaimed, as long as nababahagi ang salita ng Diyos, wala akong pakialam. Kahit na meron akong mga bashers, wala akong pake sa kanila. So ano sabi niya diyan sa verse 15 to 18? Ayan 'no, some to be sure are preaching Christ even from envy and strife, but some also from goodwill. O babasahin ko na lang sa Tagalog, sa totoong may mga ilan diyan na nangangaral lang tungkol kay Kristo dahil naiinggit sila sa akin at gusto nilang ipakita na mas magaling sila kaysa sa akin. Ngunit may ilan din namang tapat ang hangarin sa pangangaral. Nangangaral sila dahil sa pagmamahal at alam nilang dinala ako rito ng Diyos para ipangaral ang magandang balita. Ang mga taong naiinggit ay hindi tapat sa pangangaral na tungkol kay Kristo. Ginagawa nila ito dahil sa pansariling hangarin. Inaakala nilang lalo pang madadagdagan ang paghihirap ko sa bilangguan dahil sa ginagawa nila. Ano ba yung verse 18? Pero walang anuman ang lahat ng iyon sa akin. Nagagalak pa nga ako sa mga pangyayari. Dahil kahit papano, naipangangaral si Kristo, tama man o mali ang hangarin nila, at patuloy akong nagagalak. Yun ang key verse natin dyan, at patuloy akong nagagalak. So meron pong mga tao kasi, nung nalaman na si Pablo po ay nakapiit sa Roma, meron pong mga tao na sinisiraan siya or dinidiscredit o kini-criticize kung bakit siya nakakulong. Kasi kung mababasa po natin diyan 'no, some to be sure are preaching Christ. So sabi din sa verse 18, anong hindi, sabi sa verse 17, the former proclaim Christ. Sabi sa verse 18, ano, in pretense or into Christ is proclaimed. So ibig sabihin po, yung pini-preach nito, mga taong ito, o mga detractors ni Pablo ay tama po yung kanilang gospel. Tama po yung sineshare nila. Yung tinishare nila tungkol kay Kristo, tama po. Yung death, burial, and resurrection ni Christ, tama po yung kanilang pag-share. Hindi po sila nag-share ng other gospel na katulad ng Galatians chapter 1 verse 6, di ba? Hindi po sila nag-share ng tungkol kani-kaninong mga Diyos-Diyosan. Hindi po sila nag-share tungkol sa Judaismo.
Hindi po sila nagse-share ng ibang Kristo. Kumbaga tama po yung gospel, tama po yung mensahe na shine-share nitong mga taong ito. Ano po ang pinagkaiba dun sa shine-share ni Pablo at saka sa mga shine-share nitong mga taong ito? Eh, tama naman. Anong pinagkaiba? Yung kanilang motibo. Sabi diyan sa verse 18, 'di ba? Ayan o, the former proclaim Christ out of selfish ambition rather than from pure motives. So sabi sa verse 17, ang mga taong naiinggit ay hindi tapat sa pangangaral nila tungkol kay Kristo. Ginagawa nila ito sa pansariling hangarin. So yung motibo, yun po yung kanilang pinagkaiba. Bakit? Kasi po nung nakakulong si Pablo, may ibang nagsasabi, eh, siguro na may kasalanan si Pablo. Eh, sinner siya siguro, makasalanan siya kaya siya nakulong. So ngayon ginagawa nitong mga taong 'to, sinisiraan ngayon si Pablo. Meron namang ibang mga tao na dahil naiinggit sila, kasi nga siguro dahil si Pablo marami siyang gift, 'di ba? Kilala siya, marami siyang mga nashe-share-an, maraming taong lumalapit sa kanya, maraming taong, nakikinig sa kanya. Prestige, prominence, maaaring 'yun ang ano ba Tagalog ng prominence? Yung ano siya, yung mataas, yung prominente, prominente siyang tao. So naiinggit yung iba, kasi nga maaring yung mga ibang nagse-share ng gospel, 'di sila nakakapagpagaling. Kasi si Pablo nakakapagpagaling nung panahon na yun, nakakabuhay ng patay, marami siyang mga kaloob. Eh, itong mga taong 'to wala, maaaring wala. Kaya nangyari sinisiraan nila. So, 'yan yung mga naninira kay Pablo na kaya siya nakakulong, siguro dahil nakagawa siya ng kasalanan, parang yung kay Job. 'Di ba yung mga kaibigan ni Job, sabi, "Eh, siguro kaya nangyari sa'yo 'yan kasi ano ka, meron kang kasalanang ginawa." Ganyan din po yung nangyari kay Pablo, yung mga naninira sa kanya, yung mga detractors niya, 'yan yung sinasabi na siguro meron siyang ginawang kasalanan. O meron namang iba nagsasabi, eh, hindi marunong si Pablo, hindi niya alam papaano gamitin yung kapangyarihan ng Diyos, eh. Sana sabihin niya, "I declare in the name of Jesus na mabuksan itong aking ano, mga kadena at ako'y makalaya." O kaya, "I declare," yung mga gano'n, 'di ba, puro declaration. Ayan po yung mga name it and claim it gospel. Sabi nung mga tao nun, eh, nangangaral na hindi hindi alam ni Pablo paano gamitin yung kapangyarihan ng Diyos. O meron namang iba, sinasabi naman na, ay si Pablo ay namumuliti ka lang. Nakakulong yan diyan, may gwardiya, kinakausap niya yung gwardiya, siguro meron niyang mga deal na ginagawa o sinasabi para palayain siya. So, namumuliti ka lang yan. So, ganun po yung mga taong mga kritiko at yung mga nagdi-discredit, yung mga naninira kay Pablo. Pero yung gospel po na kanilang sinasabi ay tama. So, ulitin ko lang, ang naging problema lang nila dito ay yung motibo, inggit, 'di ba? Kaya nagkakaroon ng ano, kaya nahahati. Kaya 'di ba sabi sa First Corinthians yung may mga tao na sumusunod kay Pablo na sabi niya ano, yung iba sumusunod kay Apollos, kay Pablo, kaya sabi niya, siya ba ang pinako sa krus o si Apollos ba ang pinako sa krus, 'di ba si Kristo? So ganyan din po ito, marami pong mga
tao na ganyan. Kaya nagkakaroon din ng dibisyon kasi yung iba hindi naman naniniwala dun sa mga paninira nung mga yung mga tao na nagbabahagi ng tamang gospel. Yung iba naman naniniwala kaya nagkakaroon po ng strife o nagkakaroon ng faction, nagkakaroon ng alitan, nag-aaway-away sila, nahahati. Pero ang sabi nga ni Pablo diyan, kahit na ano man ang gawin nila wala akong pakialam. Ang sabi niya 'no sa verse 18 'no, "What then?" Sabi niya, "Eh ano? Eh ano?" Yun ang ibig sabihin niya diyan. Ang pinakamahalaga sa'kin, mali man o sa tama ay ang para sa akin importante ay maproklama si Jesus, ma-proclaim yung gospel. Kasi po sabi niya diyan 'di ba, meron naman pong mga tao na nagbabahagi ng salita ng Diyos dahil nga sa pag-ibig. Yung okey lang sa kanila na tanggap nila yung nangyari kay Pablo at patuloy nga silang nagbabahagi ng mabuting balita. Kaya nga nung nabalitaan ni Pablo 'yan, anong sabi niya diyan sa verse 18, "What then?" Kumbaga ano ba yun sa 18? "Pero walang anuman ang lahat ng iyon sa akin." So kumbaga kung sa panahon natin, eh, ano ngayon? Eh, ano ngayon kung merong mga tao na pinoproklama si Jesus ng mga naiinggit sa'kin? Eh, ano naman ngayon kung may mga taong pinoproklama si Jesus ng mga nagmamahal sa Diyos? So, wala akong pakialam dun, basta ang importante napoproklama nila ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Tama man o mali ang kanilang motibo. Motibo, mga kapatid, hindi po yung mensahe, kasi tama naman po yung mensahe dito, eh. Mas yung mga nangingiritiko kay Pablo tama, yung motibo lang po. So kahit sabi niya, ibig niya sabihin kahit ano man ang maging motibo nila, tama man o mali, ang importante sa akin si Kristo ay maproklama, 'yan po. So, diyan po muna natin puputulin, 2 lang po 'yan dun sa 4 na ating, pinag-aaralan. So, sa atin po ay ano po nais sabihin ng Diyos sa'tin? Una, sa kabila po ng mga nangyayari po sa ating buhay, parang sa akin actually, sabi ko nga kagabi, yung ituturo, yung pag-aaralan natin ngayon, ang hirap pong i-apply sa buhay ko mismo. Kasi nga, eto na naman, mag-a-undergo na naman ako ng procedure, medyo nade-depress na naman ako. Ngayon base din sa pinag-aaralan po natin, actually ang basehan po ng pagiging mature natin bilang Kristiyano ay yung kagalakan natin. Kasi po, ano po dapat ang makita natin dun, tayo ba ay nagagalak dahil sa maganda ang nangyayari sa atin o magagalak tayo kung hindi natin gusto kung ano yung mangyari sa atin. Siyempre lahat tayo gusto kung ano yung mangyari sa atin dun tayo magagalak, 'di ba? Paano kung hindi maganda yung nangyari natin, hindi natin gusto yung nangyari sa atin, tayo ba ay magagalak pa rin, 'di ba? Sa'kin actually ang hirap i-apply. Kaya sabi ko nga yung ituturo pag-aaralan natin ngayon, ang hirap i-apply sa life ko kasi nga eto na naman mag-a-undergo na naman ako ng ganito. Pero ang kagalakan po natin hindi po dahil dun sa ating sirkumstansya. Ang kagalakan po natin ay sa sa pagpapalagana po ng salita ng Diyos. So kahit na ano po yung nangyayari sa atin, tulad dito, sabi ko nga kanina, gusto ko na makapunta diyan. Pero kahit na nandito po ako, eto po nag-aaral tayo. Kasi ang nais ko po talaga na bawat isa sa atin ay matuto at maunawaan natin kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanyang salita.
at tayo ay ma-encourage at ma-apply din natin sa ating mga buhay. Kaya kahit na po meron tayong mga problema, ay tayo po ay magalak na gawin po natin yung ating parte para tayo ay maibahagi natin yung salita ng Diyos maibahagi natin, 'di ba? Ikaw man na ay kasi si Pablo kahit nakakulong siya, so kaya nga sinabi ko kanina na marami tayong nakakulong sa aspeto ng ating lugar. Maaaring ikaw ay nasa eskuwelahan, trabaho, opisina, negosyo, pero 'wag po maging hindrance yun para hindi tayo makapagbahagi. Sabi nga diyan mas lalong na-encourage yung mga kapatid na magbahagi ng salita ng Diyos, nung nabalitaan nila si Pablo nakakulong. So, kahit na merong mga naninira sa'yo, 'di ba, meron kang mga basher, eh, 'wag pong ano, hindi po maging hadlang 'yun sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kasi po ang nais naman po Diyos ay nais niya po ang lahat ng tao ay maligtas. So, sino po ang gagamitin? Hindi lang po ang pastor, hindi lang po yung leader, o hindi lang yung Bible study leader. Bawat isa po sa atin ay puwedeng gamitin ng Diyos. Basta alam natin kung ano ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus at pinaniniwalaan natin yun, hindi po mahirap na magbahagi ng Word of God. Okay? Sige, tuloy po natin 'yan, yung dalawa pa, joy in spite of death and joy in spite of the flesh. So itutuloy natin po 'yan sa susunod. Sige, tayo po ay manalangin.